Si Rosana ang babaeng walang pahinga. Ang tinutukoy ko ay isang OFW na hindi lamang doble kundi triple kung kumayod sa United Kingdom. Kailangan raw kasing magsipag ng husto ngayon ng mga Pilipino sa United Kingdom, lalo pat isa sila sa pinakaapektado ng recession. Ako si Rosana Silva, 40 years old, nakatira dito sa Leeds. Ako yung lang for short tawag nila sa akin dahil ako raw yung babae walang pahinga. Kaya matapos makipagsapalaran si Rosana kasama ng kanyang asawa dito sa Leeds, sa United Kingdom ng mahigit 10 taon, nakapagpundar sila ng isang Japanese restaurant. Pero nang humina ang ekonomiya ng malalaking bansa tulad ng Amerika, United Kingdom at sa iba pang panig ng mundo, kabilang sina Rosana at ang kanyang pamilya sa mga direktang naapektuhan, hanggang ang kanilang maliit na negosyo napilitang magsarado. Ginibag na rin namin dahil competition, tsaka hirap yung mga walang nag-aasikaso sa bata. Kaya pinigil na rin namin. Ang dating restaurant owner, ngayon ay waitress, janitress at caregiver na. Nagkatrabaho ko sa morning sa opisina, naglilinis. Tapos, minsan naglilinis ako ng mga bahay ng amo ko. And then, at night, ang main job ko is nagka-carer ako sa isang nursing home dito. At every week, meron din akong part-time job as waitress sa Japanese restaurant. Andito naman ako po sabi, Japanese restaurant, puro Pilipino. Pilipino pala may ari dito. At libutin lahat, pagkain. She's a hard worker and hindi lang siya dito nag-work. At the same time nag-work siya sa nursing home. Trabaho mo dito, distribute natin tayo to handling, everything, all around America. Kahit tila na-demote si Rosana sa trabaho, pasalamat pa rin siya at may kinikita siya para sa kanyang pamilya. Ito, 8 o'clock in the morning, tapos na ako ng 12-hour shift. Now, ngayon, sa ipinanam ng racket ko. Marami sa 150,000 na OFW sa United Kingdom ay apektado rin ng global economic crisis o recession. Sa katunayan, may 6,500 na ng mga Pilipinong nawalan ng trabaho, kaya napauwi na sila. Kaya ang mga kababayan nating naiwan doon tulad ni Rosana, mas kailangan magpursige. Asawa ko, iba-iba ng trabaho. Tapos, nagbabayad ako ng mortgage. Ang laki-laki ng mortgage namin dito, a month. Ang mga bills, may pinapaaral pa ang kapatid, talagang nakapakahirap. Kaya, yun, bumaksak ako sa maraming. Kaya kailangan ko talagang magtrabaho ng magtrabaho. Pinubos na rin typhoid niya. Pero, Apat ang anak ni Rosana, sila ang dahilan ng pagsisikap nilang mag-asawa. Kaya minsan, nagkakasakit yan, pero pumapasok pa rin. Talagang kailangan. Ako naman, pag nagkasakit ako, lalo na, inaalagaan niya pa ako, mga anak niya, di doble-doble. Isa pang dahilan ni Rosana ay ang social benefits na natatanggap ng kanyang pamilya mula sa gobyerno. ang pag-aaral naman ng mga bata, hanggang high school libre, kaya madali. Ang pagkain mura, kaso nga lang, kailangan ay pareho may trabaho ng asawa. Pero siyempre, kung hindi ka magkakasin ng pera, malaki rin. Pero sa kabila ng recession, ayon sa Philippine Overseas Employment Administration, tumaas pa rin ng 25% ang bilang ng mga umalis na Pinoy papuntang United Kingdom ngayong 2009. Karamihan sa kanila, sa London ang tuloy. At katulad ni Rosana, malaking sakripisyo sa kanila ang pagkayod sa ibang bansa. Ang isa pang mahirap,
nung magkahiwalay kami ng asawa ko. Nandito nga kami, pero magkahiwalay kami. Sa ibang lugar siya nagtrabaho. So ako, full-time ma'am, full-time ako sa trabaho ko. So, talagang wala akong pahinga. Kung hindi raw kasi sila magsisikap, hindi sila makakatagal sa ganitong bansa kung saan malaki nga ang kita pero malaki rin ang gastusin. At syempre, kailangan, may sinasisave ka rin sa future sa mga anak ko dahil magka-college niya yung panganay ko. So, yun ang mahal-mahal dito ang pag-aaral ng college. Kailangan talaga pag-iipunan mo. High school libre, pero pag-college wala na. Napatunayan ni Rosana at ng kanyang pamilya na kahit anong hirap ang danasin ng mga Pinoy, babangon at magsisikap tayo. Kung meron po kayong naisikwento, maaari po kayong sumulat sa amin, OFW Diaries, GMA Network Center, EDSA, Corno Timog Avenue, Diliman, Quezon City. Pwede rin po kayong mag-email, ofwdiaries@gmanetwork.com. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako po si Cara David para sa OFW Diaries.